ang the name that cannot be mentioned. A name that cannot be mentioned. Walang iba kung hindi si Dracula. 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang. Tagaan nyo sa bato, hindi mahahatak sa putik ang pangalan ni Zaldico sa Senado dahil siya ang kontraktor ng mga senador na nagkakaroon ng project sa Bicol. Sa siyam na gumuho na flood control, 6 doon ay SunWest ang gumawa. Halos lahat SunWest hanggang Occidental Mindoro hanggang doon sa Romblon. Pinaka-corrupt na budget sa buong mundo at history ng Pilipinas. At sino ang chairman ng appropriations? Si Zaldico. Under the name of Congressman Zaldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Zaldico na dapat at least 25%. Yung 2022, ang net worth daw po ng Zaldico ay 236.7 million. Noong 2025, 1.51 billion na ang net worth. Sa 3 taon, umangat po ng 637% increase yung net worth ng Congressman Zaldico. Ayon kay Congressman Toby Chanco ng Navotas, tig 2 billion pesos mahigit ang nakuha ng 2 party lists na kaalyado ni Zaldico, ang Ako Bicol at ang Barangay Health Workers. Bukod pa sa halos 14 billion pesos na insertion. Sa lahat ng proyektong nilaan sa Barangay Inarawan, tanging ang SunWest Incorporated ang nakakopo ng mga proyekto. Nasa Amerika na si Ako Bicol Representative Elizaldico na pinagpapaliwanag kaugnay sa mga isiningit sa 2025 national budget. Noong Enero, bumaba sa pwesto bilang chairman ng House Appropriations Committee noong 19th Congress, si Ko. Nangyari ito sa gitna ng issue sa AHAP o ayuda para sa Kapusan Kita program sa 2025 national budget na pinangangambahang magagamit sa politika. Congressman na kontraktor si Ko. Siya ang original na nakalistang incorporator ng SunWest Incorporated. Isa sa top 15 contractors sa listahan mismo ni Presidente Marcos. Ay, alam mo naman, Zaldico dyan. Ang kwan dyan, pasimuno dyan eh. Siguro tingnan natin, sino ba? Gagalaw na lang ba si Zaldico na walang pahintulot yung mga boss niya? Ako, nakakalungkot isipin. Nagbubulag-bulagan kasi sila eh. Kaya doon ho dapat umpisan kay Zaldico. Yung SunWest, as we mentioned in our report back in March, is really a super contractor in Bicol region. Nasa 38 billion pesos ang na-corner nitong project sa DPWH since 2016. Because we're talking here of 4 billion pesos in 2023. After that, gumuho na po ng 2024. Mr. Chair, Governor, sino yung contractor na yun? Pangalan po ng contractor, as early as 2023, ang tanda ko lang po ay isa, SunWest. But for the meantime, dyan unahin yan siguro yan si Mr. Zaldico. Dahil siyang susi sa lahat. At alangan naman na gumagalaw lang yan na hindi nalalaman ng boss niya. At tingin ko bilang isang sitting congressman, it is the responsibility of Congressman Zaldico to appear or to attend the meeting at least and clarify all these matters. Mula nung nagsimula ang eskandalo sa mga di umano kinorakot na flood control projects, hindi na siya nakita pa ng publiko. Dati nang naugnay sa ilang kontrobersya ang SunWest Incorporated. 2012 nang sitahin ng COA ang isa sa kanilang mga proyekto. Lumabas kasi na bitin ng higit 2,000 square meters ang lapad ng kalsadang kanilang ginawa, kontra sa nireport nitong accomplishment sa DPWH. Hindi tayo magtataka niyan dahil yung dalawang na-mention na contractor, yung SunWest and Haito, is based in Albay. Pagdating sa GAA, this is now the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero kinatay yung buong ODA. Nagkakahiya sa ating mga foreign creditor. Ipahuli mo na yan si Zaldico pag uwi dito. Papailan mo na ngayon ng plunder yan. Hindi mahirap isipin na hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman.